Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-26 na linggo ng karaniwang panahon o linggo ng mga Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni Red Alpas, Kate Q, Katrina Q, Teresa Ferrer and family, para sa biyaya ng buhay ni John Michael Adahel, Mariel Adolfo, Rachel Macalino, Iluminada Chantenco, Joy Abordo, at John Mark Manalo. At para sa ligtas na paglalakbay ni John Paul Edwards. At para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Angelina Cruz, Princess Anne Tiong, Herminia Calorina, Wilfredo Jose Pelobelio, Rosario Ernesto Hornada, Fermina Lardin, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Bundang, Juanito Crispino Cubol Sr., Bonifacio Baasa, Rufo Jr. and Sr., Jenny, Cesa, Felisa, Cesar, Andy, Jose, Almeda, Efren, Father Apolinario Lazada, Father Ramoncito Vicente, Father Simplicio Esteban, Adelaida Pangan, Gideon Paje, Estrella, Raul, Sonia, Glorian, Eric, Paulino, Antonina, Gerardo, Valentina, Ronaldo Manalo, Masaru Fukushima, Antonio Tan, Romeo Sr., Silvina, Fortunato De Perio, Daniel Agustin, Robert Campos, Benvenido, Azucena, Nestor, Jaime de la Llana, at Alonzo Dwayne de Sena. Ang pagliligtas ni Jesus ay parang ulang bumubuhos sa lahat, mabuti man o masama, na walang itinatangi. Kung paanong tinatanggap at inililigtas ng Diyos ang lahat sa sanlibutan, sikapin din nating tanggapin ang lahat ng tao bilang kaloob ng Diyos. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pambansang araw ng mga manlalayag. Ingatan nawa sila ng Diyos sa tuwina at maparam ang kanilang kalungkutan at pangungulila sa pamilya. Ipanalangin nating manatili silang tapat sa kayamanan ng tradisyong Pilipino at maibahagi rin nawa nila ang pananampalatayang Kristiyano sa lahat ng kanilang nakakasalamuha sa ibayong dagat. Bilang panimula po ng ating misa, masitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo na sa 26 na linggo sa karaniwang panahon. Aminin natin ang ating mga kasalanan,
upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong lagi pinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong makasalo sa pagkakalob mo sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagagalak si Moises ng bahaginan ng Diyos ng kanyang espiritu ang 70 matatanda at maging ang 2 pang matatandang naiwan sa kampamento. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu, katulad ng binigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yung isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sila sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pa sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mabawasan ng karangalan? Mas gusto ko nang maging propeta silang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ating kabutihay lubod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angko. Kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo kong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ipinaalala ni Apostol Santiago sa mga mapang-api at mapang-abuso na hindi nalilingid sa Diyos ang daing ng kanilang mga inaapi at mga inaangkop na hatol para sa pananampalatayang ito. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol Santiago.
Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at tumagulgol dahil sa kapaglatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang iyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong mga ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang iningkok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga bumapa sa inyong bukidin. Umabot sa langit, sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing ng mga ani na inyong inabi. Nagpakalayo kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at pinapatay ang mga matutuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsipay po tayong lahat. Amang Diyos na Hesukristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang tao nagpapalayas ng demonyo sa pamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kabalikan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang taong siyang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na mananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, utulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ng isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ng isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ng isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung nagsimba po kayo ng mga nakaraang linggo, nagpupursigi ang ating Panginoon, nayayain tayo sa langit. Na sana ay makabalik tayong lahat doon sa kaharian ng Diyos. Ganoon pa rin naman ang paanyaya sa atin ngayong linggong ito. Kaya lang, in a negative form, ipinapaalala sa atin kung ano ang katotohanan kapag hindi tayo nakarating sa kalulhatian. Parusa, walang hanggang parusa. Impyerno, apoy na hindi namamatay, mga yaking uod. Pero alam niyo naman, madalas hindi ganito magpapakita ang demonyo. Laging mukhang masarap, laging mukhang maganda, laging mukhang masaya,
Laging mukhang mabango, fresh, ganun ang tukso, ganun ang demonyo. Hindi nakakatakot, nakakatukso. Yung bang gusto mong lumapit, gusto mong tikman, gusto mong sumama, ganun ang paanyaya. Kaya lang, yun nga, madalas, panandalian lamang iyon. At ang totoo, hindi yun talaga magtatagal. Hanggang dito lang iyon. Pero ang paanyaya ng ating Panginoon ay yung makarating tayo sa kanyang kaharian. At kailangan ng maraming effort. Hindi ganun kadali. Kaya kung halimbawa, sabi niya, kung yung kamay mo ang dahilan para makarating sa langit, goodbye kamay. Kung paa, kung mata, Diyos ko, no? Lahat tayo pupunta sa langit, may discount. Diba? Kung magkakakita-kita pa tayo doon, baka hindi na natin makita ang isa't isa. Dahil wala na tayong mata. But it is not actually yun ang gustong sabihin. Kasi nga, hindi naman ito literal. Ano ang gusto niyang sabihin? Let us make an effort. Hindi yun ganun kadali. Halimbawa, ayan na yung tukso. Ayan yung pwedeng magkasalat sa'yo. Sumira sa'yo. You make an effort para ilayo mo ang iyong katawan, ang iyong sarili mismo. Kasi alam niyo naman, gagawin niyo ng demonyo upang lumapit tayo doon. Talagang tayo mismo ang siyang lalapit at titikim at gagawa ng mga bagay-bagay. Ang sinasabi sa atin dito ay minsan, yung sitwasyon na yon ang ating putulin. Yung relasyon na yon ang dapat nating iwasan. Yung ideyang iyan ang dapat nating bitawan. Kasi minsan, tiyagas ang ulo. No? Kung gusto mo lang. Kaya pag minsan nasisira tayo ng mabuti. Yung image ko dyan ay para bagang sa kamay natin may bubog. Alam mo yun? Tapos, ayaw mong bitawan. Actually, sinasarap mo pang mabuti at may panggigigil ka pa pag minsan. Siyempre, masusugat ka. At alam mo nang nasusugat ka, and yet, ayaw mo pang bitawan. Ang hirap nun, no? Minsan, nagiging manhid tayo sa sakit. Kaya, ayaw pa rin nating bitawan. Ang paanyaya ng Diyos ay bitawan mo upang umayos ka, maghilom, at gumanda ang iyong buhay. Sa bandang dulo, para bagang tayo rin talagang gumagawa ng buhay natin na miserable. Tayo rin ang gumagawa ng dahilan upang hindi tayo bubuti. Tayo ang pumulot ng bubog. Tayo rin ang nagsugat sa ating sarili. Yun ang nakakalungkot. Pero kung ganyan yan, sana maisip natin, bitawan mo na. Nasasaktan ka na, tama na. Di ba? Yung ba tatango-tango? Parang madali lang. Pag minsan, mahirap di ba? Mahirap nag-i-enjoy ka Kaya pag minsan hindi natin mabitawan. Hindi natin matanggihan. Hindi tayo makatalikod. Ang lakas ng hatak. Good luck. But it's still the same. The invitation is still the same. Bitawan. Putulin. Dapat putulin. Para sa atin naman. Para sa ating kaligtasan. Para sa atin mismo. At isang araw, huwag niyo kong sisisihin, Akuin niyo. Mas maganda yun. Hindi dahil lang sinabi ni Father, sumunod din kayo, na bitawan. Huwag ganun. Ikaw mismo gusto mong bitawan talaga. Yung mas malaya ba? Mas maganda yun. Kung hindi ngayon talaga, hindi pa, sige, dahan-dahan.
Bibigyan naman tayo ng pagkakataon eh. Kaya lang, pag minsan wala talaga. Di ba? Parang sinasabi mo, bukas bibitawan ko na to, wala nang bukas. Tapos na, ang bilis lang eh, no? Dumaan si COVID, nagkumaway, wala na. Wala nang chance para bitawan. So, kaiingat tayo. Kaiingat, at saka, syempre, kung kailangan mag-decision. Marami akong nakakausap na dating naninigarilyo, no? Sabi kasi mahirap daw. Hindi ko alam eh. Hindi naman ako naninigarilyo. Sabi nila mahirap daw. Sabi naman ng iba, kahit na mahirap, ginawa namin. You know what I mean? Nandun lahat ng kwan, yung siyempre siguro naglalaway pa rin kapag na nakakakita ng kwan na naninigarilyo. Ayun ang gusto ko lang gamitin image. Yun, nakaya naman. Pero yung iba hindi kaya. Paano ang gagawin natin? Pero if there's a will, sabi nga nila, there's a way. Galingan ninyo. Galingan. At gawan ng paraan. Kailangan ng effort eh. Hindi ito basta-basta. Hindi pwedeng bumagsak lang sa harapan mo ang langit tapos yakapin mo na ganun. Hindi ganun ang image. Minsan, kailangan talagang yun yung pagbitaw. Pag sabi nga ng isang libro, praying goodbyes. Marunong kang magbabay sa mga bagay-bagay na akala mo nagpapasaya sa iyo palagi. Pero umaalipin pa lang totoo. At nananakit sa iyo ng wagas. Bitawan mo na. Putulin. Meron ba kayo naiisip kung ano iyon? Or kung sino iyon? Mayroon naman. Pagdasal natin, sana basbasan ng Diyos yung ating iniisip upang magawa natin ang paraan. Hingin natin ang biyaya ng courage sa pagiging bukas sa Diyos. Kasi pag minsan itinatago natin sa Kanya, akala mo naman, hindi niya malalaman. Alam niya naman, no? Ikaw pakatago-tago mo. Pag nagdadasal ka, sorry sa ibang bagay, pero ito hindi. Akala mo naman, hindi niya alam. Alam niya yan. Sabihin mo na lang. Diba? Wala kang maitatago. Mas magandang maging transparent tayo sa Diyos. This is not for Him. This is for us. Mas magiging malaya tayo sa harapan niya. Alam niyang makasalanan tayo. Alam niyang marumi tayo. Alam niyang mahina tayo. Alam niya yun. Pero lumapit tayo sa Kanya at patulong. No? Upang maging mas lalo tayong malakas. Isang araw, kahit tumambling-tambling ang tukso, ingitaan mo na lang. Kaya mo nang tumanggi. Kaya mo yan. Alalahanin niyo si Jesus, hindi ba? Father, si Jesus yun eh. Hindi naman kami si Jesus. Kahit na, may pag-asa tayo. Kaya nga niya pinakita sa atin. Kasi alam niyang kaya natin. Hindi siya nagpatukso sa gutom. Hindi siya nagpatukso sa kapangyarihan. Hindi siya nagpatukso dahil malungkot lang siya at mag-isa. Kaya natin yan. At sana, tulungan natin ang bawat isa. Huwag tayo ang dahilan. Parang iba ay magkasala. Tulungan natin na mapabuti tayo. Lalong-lalo na mamahal natin sa buhay. Sige, tama na yan. Mahaba na yung sermon ni Father na yung linggo. Pero mabigat yung assignment ninyo. Natin. Gawa natin ang paraan. Magkita-kita sana tayo sa langit. Magsitay na tayong lahat. Parang ayaw nyo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa langit, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ng Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato.
Ipinako sa krus sa matayang nilibig. Nanalo si kanararan ng mga yumaw. Nang may tatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula palito ako kung saan ang mabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Panalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang seafarers at mangingisda. Sampo ng kanilang mga pamilya, taimtim tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the Sea sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila, at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming tinamaan ng COVID-19. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging mga anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagpala naming Diyos, dinggin mo ang mga pagsasama mo ng iyong bayan. Tulungan mo kaming magdamayan sa pamamagitan ng pagbabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsimula po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ipalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong itinundas ang katauhan ng Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawat ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang maraming banal, ikaw ang bupalang ka ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gabana ng mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pos ng loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inupot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, ninawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at tinalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakalab ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at kamay sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, nagpapatuloy naming obispo at ng kaparian. Alahan mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila muling mabubuhay, ganit at namang pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalinagan. Kaawaan at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Maria, Ina ng Diyos. Kaysa na siya na kayong tapat na esposo. Kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunawan namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin nating Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, paglaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, daliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungkol mo ang pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay maglulutawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalulatian ng aming nilahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong hinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa October 1 po, Fiesta ni St. Therese, misa po sa shrine ay alas 10 ng umaga, pangungunahan ng mahal na obispo. Kayo po ay nayayahan ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayong taglayan, kapayapaan, at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.